Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ikawalong kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Mga Alaala. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Sa kabanatang ito, naglakbay si Crisostomo Ibarra sakay ng kalesa sa kahabaan ng Maynila. Habang naglalakbay, napansin niya ang mga tanawin sa paligid na nagbalik ng kanyang mga alaala mula sa kanyang kabataan. Bagamat matagal na siyang nawala, napansin niyang halos walang pinagbago ang kanyang bayan. Ang mga tao, kalesa, karumata, at mga tindahan ay tulad pa rin ng dati. Ngunit ang eskolta na dapat sana'y umunlad ay tila pumangit pa. Habang naglalakbay, naisip ni Ibarra ang sinabi ng kanyang gurong pari tungkol sa karunungan. Una, ang karunungan ay matatamo kapag hinangad ng puso. Pangalawa, ang karunungan ay dapat linangin at isalin sa susunod na henerasyon. Pangatlo, marapat lamang na ibalik ng mga dayuhan ang karunungan at edukasyon bilang kapalit ng kanilang pagkuha sa yaman ng bansa. Naisip niya na ang Maynila ay tila napabayaan at hindi nagkaroon ng progreso tulad ng inaasahan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa ikawalong kabanata. Si Ibarra ay naglakbay sa kahabaan ng Maynila sakay ng kalesa at napansin niya ang kakulangan ng pagbabago sa kanyang bayan. Nakita niya si Padre Damaso na sakay ng karwahe na nagbalik ng mga alaala tungkol sa kanyang karanasan sa mga pari. Napansin ni Ibarra ang kaibahan ng mga hardin sa Europa at ang hardin ng botaniko sa Maynila na nagdulot sa kanya ng pag-iisip tungkol sa kakulangan ng progreso sa Pilipinas. Binalikan ni Ibarra ang mga aral mula sa kanyang gurong pari tungkol sa kahalagahan ng karunungan, edukasyon, at ang pangangailangang ibahagi ito sa mga susunod na henerasyon. Naisip ni Ibarra na bagamat ang mga dayuhan ay kumuha ng yaman mula sa Pilipinas, dapat naman nilang ibalik ito sa anyo ng karunungan at edukasyon. Mga mahahalagang tauhan, Crisostomo Ibarra. Ang pangunahing tauhan na naglalakbay sa kahabaan ng Maynila sakay ng kalesa. Sa kanyang paglalakbay, siya ay nagbalik tanaw sa mga alaala ng kanyang kabataan at sinuri ang pagbabago o kakulangan ng pagbabago sa kanyang bayan. Kapitan Tinong, isang kilalang tao sa Maynila na bumati kay Padre Damaso nang makita niya itong sakay ng karwahe. Padre Damaso, isa pang tauhan na binanggit na nasa isang karwahe na tila may iniisip. Ang kanyang papel ay limitado at hindi direktang nakikipag-ugnayan kay Ibarra. Mga bilanggo. Sila ay nagtatrabaho sa mga kalsada at sila ang representasyon ng pang-aabuso at kahirapan sa kabanata. Mga mamamayan ng Maynila, binubuo ng mga Europeo, Inchik at Pilipino na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Sila ang bumubuo ng tanawin sa paligid habang naglalakbay si Ibarra. Dumako naman tayo sa tagpuan sa ikawalong kabanata ng nasabing nobela. Ang tagpuan ng kabanata ay Maynila, kung saan si Ibarra ay naglalakbay. Binabanggit sa kabanata ang iba't ibang lugar tulad ng eskolta, Aroseros, Hardin ng Botaniko at Bagumbayan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Alikabok. Ito ang maliliit na partikulo na lumulutang sa hangin na nagmumula sa lupa o sa ibang mga solidong bagay. Bilanggo. Isa itong terminong ginagamit upang ilarawan ang isang taong nakakulong o nasa kulungan. Guardia Sibil. Mga kawani ng pamahalaan na nagbabantay at nagpapatupad ng batas. Bagumbayan, isa pang tanyag na lugar sa Maynila, kilala rin bilang Luneta Park o Rizal Park, na lugar kung saan binaril si Jose Rizal. Kalesa, isang uri ng sasakyang hinihila ng kabayo, karaniwang ginagamit noong panahon ng Espanyol sa Pilipinas. Karumata, isang mas maliit na uri ng karwahe na ginagamit din bilang transportasyon. Salimbayan, pagkakasalubong o pagdadaanan ng mga bagay o tao sa iba't ibang direksyon. Kargador, mga manggagawa na ang trabaho ay magbuhat o magdala ng mabibigat na bagay. Nilulumot,
Natatakpan ng lumot, karaniwang tumutukoy sa mga bagay na napabayaan o matagal nang hindi ginagamit. Hardin ng botaniko, isang lugar kung saan makikita ang iba't ibang uri ng halaman at ginagamit bilang lugar ng pag-aaral ng botanika. Arroceros, isang lugar sa Maynila na kilala noon bilang pamilihan ng mga bigas at iba pang produkto. Escolta, isang pangunahing kalye sa Maynila na kilala bilang sentro ng komersyo noong panahon ng Espanyol. Gusali, mga estruktura tulad ng bahay, paaralan, simbahan, at iba pang mga itinatayo para sa iba't ibang gamit. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang pag-unlad ng isang bayan ay hindi lamang nakikita sa mga material na bagay, kundi sa kalidad ng edukasyon at karunungan na naibabahagi sa mga mamamayan. Ang pagninilay-nilay sa mga nakaraang karanasan ay mahalaga upang maunawaan ang kasalukuyang kalagayan ng isang lugar o bayan. Ang karunungan ay isang mahalagang yaman na dapat hangarin at linangin hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Ang kapabayaan sa isang bayan, tulad ng nakita ni Ibarra sa Maynila, ay nagpapakita ng kawalan ng tunay na progreso at pag-unlad. Ang responsibilidad ng mga dayuhan o sinumang naninirahan sa isang lugar ay hindi lamang kumuha ng yaman mula rito kundi mag-ambag din sa paglinang ng karunungan at edukasyon ng mga tao roon. At diyan nagtatapos ang 8 kabanata ng Noli Me Tangere, ang mga alaala. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.